Good morning po mga bro, mga sis. Ito na naman po si Lynn ng Lynn Farm. Sana po maganda po ang anyong araw today. At kagabi, naranasan po natin ang unang ulan ng Abril dito sa may Nueva Ecija. Pasensya na po kayo doon sa upload kong video kahapon. Nagkaroon ng problema yung pag-upload ko sa YouTube, kaya nung inulit ko, ayun, nagkabalibaligtad na yung video. So pasensya na po. I will try my best to fix my video. May mga upcoming videos ko po. Ayun po. Sana po maganda po ang araw niyo today at God bless po. Sana po palagi po kayong nanonood ng aking vlog, and sana po yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Paki-like na rin po at paki-share po itong channel, at pwede nyo rin po i-click yung notification bell para po pag nag-upload po ako ng video ay mano-notify po kayo. Pwede rin po kayo mag-comment, no bad comment lang po. Sana po happy lang po tayo, no judgmental, no bashing. Maraming pong salamat. Ay, nako. Magsikip na nga ng daan. Ginawa pang parkingan. Renda sila doon. Ito yata yung titignan ni ano nun eh, ni Jimmy Speaks. Hindi. Oh, yan yung may dinaanan sila ano yun, yung walang right of way. Hindi raw patag. Yep. Ano namang patag? Kanta na pala eh. Degrees. 8:43 pa lang eh. Hindi mo lang dito. Mahali ka po. Oh, siya man yung corn. Pakialam mo sa mundo yung babae. Ang ilog. Higit ako na.
sa likod. Kasi pangit ang daan sa harap. At least dito sa Mentado. Oink. Puno ng kasoy. Parang yun pa rin yung bunga niya. Cashew. Ow. May tao na uli dyan sa kabilang farm. Ayun, merong sasakyan. Deliver na naman. Hmm. Ha? May tambak doon. Hmm. Wala, tubig nila. Hmm. Yan. Hindi, para dito yun. Dito. Yan, ang tubig na to. Para dito sa mais. Sila wala pa. Wala. Fruit trees din sila. Yep. Kita ko nga kanina nagkahapon dun eh. Ayun, kinawayan ako nung may-ari siguro yun. Nakasalamin. Naka-yellow ba? Hindi siya nakayelo ngayon. Laki na ng ano niya. Mangga niya. Puro mangga to eh. Sa 2, 3, 4. Dito niya sa harap ilalagay. Para nga naman may silungan. Ganda. Yep. Ginagawa ng ngayon. Asan? Baka pinapaandar yung ano. Yung tag doon. RD. Ano ba dapat gagawin nila ngayon? Bakit parang dadalawa sila? Hindi na pumasok sa entong? Sino yan? Kumuha lang ng ano. Ayun si entong. Kumuha lang pala ng jam, oh. Ay, may bad news na naman. Nawawala na naman yung 2 aso. Ano ba naman? Linisin mo na, Mak, para may gamit tayo. Silipin mo yung makina. Lagyan mo pa ng tubig yun. Ha? Sa makina. Saan mo? Tingnan mo. Lagyan, try mo. Pero sabi kasi kanina, may tubig naman eh. Ako wala. Kaya wag mo. Bombayin mo konti. Ayan. Doon muna sila sa pagtatabas ng mga tuyong damo. Wala si Nariel today, nagpaalam siya kahapon. So 3 lang silang nandito, si Entong, si Ken at si Makmak. Nasaan kaya yung 2 aso? Nakakainis naman yung mga dog ano dito eh, dog killer. Oh my god, kaya pinagtritripan nila yung mga aso dito. Ay nako, nakakalungkot. Hindi pa kasi na-install yung CCTV camera na binili ko eh. Hindi ito yung tubig.
Pagkain nawawala. Nilagay ko dito yung pagkain kahapon eh. Wala. Pati pagkain nawawala. Nilagay ko dito yung pagkain kahapon eh. Pero yung lagayan ng tubig, meron. Sabihin mo kay ano, huwag na magkadala ng aso rito. Yeah. No more dogs for now. Nakakaawa lang yung mga aso. Ay, pinaandar nila yung ano? Yung RD? Bakit parang wala namang tubig? Ah, hindi. Yun pala yung ano. Pagkain ng aso nasa likod lang ng bag. Dati raw, pag dumarating sila, sinasalubong na sila ng mga aso eh. Ngayon, i-deliver yung ano, no? Yung mga in-order natin. Hi, vlog. Hi vlog! Morning! Woo! Sila ngayon. Kain tayong breakfast. McDonald's. Malambot yung ano. Hash browns. Init, grabe. Tabot ng kutsara mahal. Ayan. Kumain. Init. Parang namatay na yung RD. Hindi na gumagana. Kain tayo, Mac. Sige po. Walang tubig yung RD? Meron po, kaya lang po, di ko namin alam kung paano po umano yung tubig eh. Pinabuksan ko po kanina sa nakakulong-kulong po. Hindi rin po niya alam kung lalagyan ng tubig o hindi. Hindi ba alam ni ano, Entong? Hindi po eh. Sige. Hirap pag kasi Miguelito tsaka si Nariel na wala dito. Sila lang may alam. Hindi nila pinapagawa niya ba? Kaya malit sila, yan. Problema. Message mo na lang si Miguelito mamaya na tawagan natin. Ayan, natapos nila itong ang tawag dito? Itong lona, ang tawag dito? Shade. Silong. Silong. Ayan. Gawa ng silong. Lonang silong. Tapos sila kahapon. Oh, mataas. Para kapag kano eh, merong silungan. Hirap naman bumaba dito.
Sino kaya ang mga kumukuha ng aso? Ay nako. Yung kasing nabili kong CCTV, walang solar panel na kasama eh. Kaya nag-order na ako ng iba pang solar CCTV para sana makita kung sino yung mga gumagawa ng kawalangyaan sa mga aso. Yan. Tapos ito para may cover dito just in case na may pahingahan pang iba o di kaya kapag meron ng mga gulay o kalamansi dito sila magsasort kanyan. Pero parang balak muna namin siyang gawing car park car park yung paanuhan namin yun nun para makapasok yung sasakyan dito para may cover yung sasakyan kasi kapag nakabilad lang yung sasakyan dyan napakainit. Ay. So ayan, nailagay na rin yung tangke doon sa gitna at ilalagay doon ang power sprayer. Hindi pa rin matapos tong nagkakwari na to. So nandun yung tatlo ngayon, si Entong, si Ken at si Makmak. Yun muna ang gagawin nila ngayon dahil wala si Nariel. So pagtutuunan nila ng pansin ang paglilinis sa mga damo na yan para malinis na siyang tingnan. Siyempre malinis na kasi lilinisin nga eh. Kaloka. Ay nako. Oh yan, buti na lang may hangin kahit papano. Hindi raw umulan dito kagabi sa Gapan eh, ang lakas ng ulan. Nag-stay muna kami sa Gapan dahil nga sinabi ko kay Habi habang wala si Miguelito, kami na lang muna ang tatao dito everyday. Ayan. Kaya kumuha kami ng matutulugan muna sa Gapan. Sa Gapan lang ako nakakita ng ng hotel. So sandali lang naman, ilang minutes drive lang naman papunta doon. Kasi yung hotel na ni-stayan namin is bago-bago pa. Maganda yung towel nila, makapal pa, ganyan. Malamig yung aircon. So okay lang na magbiyahe papuntang Gapan. Tumitingin kasi kami dito sa Cabiao eh. Wala kaming makita. Although may nadadaanan kaming nakalagay na mga inns, pero wala silang website. Ayan, tatlo silang nandun. Ang ginawa ko di magtabas ng yan ang gawain nila ngayon. So kaya pupunta si Bossing. Pupuntahan siguro yung yung tatlo. Siki talon. Ay nako, sarap talaga dito kahit mainit. Kung maririnig mo yung mga huni ng ibon na ganyan, nagsialisan na yung mga nandun sa kabilang bukid. Di pa dumarating yung delivery na in-order namin kahapon para sa next project na gagawin ni Nariel. Ayun, sinindihan yung para sunugin yung mga ibang mga tuyong damo doon. Hala, talon siya. Si Bossing, ay nako. Buti na lang malamig naman dito sa kubo kahit papaano. Yan, may dala rin kaming cooler para mga dala kaming inumin. Kailangan dito lagi kang hydrated sa sobrang init. Kailangan uminom ka ng uminom.
Bumili rin kami kanina ng yelo doon sa may restaurant na nagtitinda ng mga ice cubes. So 20 pesos daw ang isang supot ng ice, sabi ni Habi kanina. Ay, may ibon dun oh. Oh, ayun, malapit nang makarating si Habi dun sa lugar nila. Ay nako, sarap lang ganitong buhay, simple. Kapag nasa Manila kami, wala lang kami ginawa kundi manood ng TV, kain, tulog. At least dito wala rin naman ginagawa, pero ayan, makikita mo yung nature. Malapit na nilang matabas. So ang bilis naman pala nilang tapasin yung mga damo na yan eh. Oh. Ano na naman kayang sinasabi ni Habi dun? Ano kayang ni-instruct niya kay Entong? Si Entong yung kausap niya eh. Kasi yung dalawa dun, si Makmak at si Ken. Tutuwa ako sa mga taon to. Sabi ko nga kay Habi, gusto ko silang bigyan ng present. Ayan. So magkakaroon sila ng present from us. Ayan, dahil natutuwa kami sa kanila. Ayan. Ay, gusto ko nang mag-alaga ng mga animals eh, kaso wala pang magbabantay dito ko. Yung mga tuta nga eh nawawala eh. Yung pa kaya kung maglalagay na kami dito ng iba pang mga animals, so kailangan talaga may magbabantay sa gabi pagka ano eh. Ay nako, nakakasad yung mga nangyayari sa mga aso na nilalagay dito. Kaya nga sabi ni Habi, wala na munang ano, magdadala ng aso dito, kawawa lang. Ay nako, kabibili ko lang ng pagkain nila eh. Ano ba yan? Yung mga anak ko hindi ko pa sila madala dito kasi nga mainit pa, kahit nasabihin pang may kubo naman tsaka may CR na, pero kung isasama pati yung apo ko, baka maparaning yun dito. Walang magawa. Although meron namang internet connection, kung ay meron ko ba malakas naman yung globe dito. So naka postpaid kasi ako sa Globe, kaya yun ang internet na ginagamit ko. Ang lakas ng mahuli ng ibon na yun, pero nandyan lang sila sa may nakadaong lang sila dun sa sa mga grass na yan. Ayan. So sabi ni Katrops, magtatanim sila ng talong at sile. Tapos sinasuggest naman na Entong kahapon kay Habi na magtanim din ng kamoteng kahoy. So ewan ko kung paano. Ako gusto kong bumili pa ng fruit trees. Sabi ko nga maglagay din ng dito eh, fruit trees dito sa may malapit sa kubo para shade din nga, dagdag shade, diba? Kahit dito sa may pagitan dito ayan dyan, para lang dagdag shade. Dala ko ng rechargeable na fan. Wag lang sanang mawala yung malobat, kumbaga wag sanang malobat. Yung isang fan ko nalobat eh, kalimutan ko i-charge kahapon pagdating ng hotel eh. Ligong-ligo na agad ako eh. Nangangati ako sa alikabok. Allergy ako sa alikabok eh. So pagka nangangati na talaga ako, kaya pulang-pula na yung mga braso ko sa kate. Hindi ko pa man din makamot dahil hindi
hindi makakilos tong isang kamay ko na ito. Hanggang ngayon meron pa ring balot. Anto mahigit isang buwan siguro na nakaganyan. Ewan ko kung hanggang kailan ako nakaganyan. Hanggang ngayon walang maramdaman yung kamay ko kumikirot-kirot pa rin. Ayan. So sabi ko kay Habi, saka na lang kami bumalik sa doktor pagka yung malapit na kami umalis. Paano ba naman, napakamahal, pambihira, nilinis lang yung sugat ko dinampi-dampian lang ng betadine, tapos pinalitan lang ng gasa. Yung cleaning lang is 6,000 na yung binayaran namin, tapos iba pa yung bayad ng doktor, at iba pa rin yung bayad yung blood test. Sabi naman, ano to, check up na nga lang, mahal na nga lang nung binayad namin dun sa hospital na yun, mahigit 1 milyon yung bayad dun sa 3 araw lang akong nandun. More than 1 million kasi marami pang mga additional chorba. Diyos ko, ang hirap magkasakit dito sa Pilipinas. Sana lang ma-reimburse namin yung nagastos namin dito sa States. Ayan. So sinend na ni Habi yung mga resibo ng hospital bills namin dito dun sa Kaiser. Sa Kaiser kasi nag-work si Habi nun. So sa Kaiser yung medical insurance namin. So yun, sana may reimburse namin yung mga nagastos dito sa Pilipinas, na grabe, malaki-laking pera din yun. Hello po, gusto ko lang pong magpakilala sa inyo. Ako po si Lynn Bautista. Ang asawa ko po si Habi June Bautista. Kami po ang nakabili dito sa Lynn Farm. Naging Lynn Farm siya. Biniro ko kasi si Miguelito na ang tawag dito is Lynn Farm. And then yun, ginamit na nga nila na Lynn Farm. Although I wanted to call it our dream farm or kaya bee farm, ganyan. Pero naging Lynn Farm. Palayaw ko po kasi yung Lynn. Tapos ganun din yung palayaw ni Lynn na asawa ni Miguelito. Pareho kaming Lynn. Ayun. So ako po taga Isabela. Si Happy, yung ang kanya taga Nueva Ecija. Naninirahan pa rin kami sa Amerika. Usually sa San Francisco kami unang nanirahan dahil doon ang trabaho ni Habi nung hindi pa siya nagre-retire sa trabaho. Kaya nung nag-retire siya ng 2020, yun yung may COVID, the year of the COVID, nakabili po kami ng bahay sa Florida, kaya po lumipat kami ng Florida. Kasi po ang manirahan sa California is napakamahal. Alam naman siguro ng mga taga-Amerika yan. Ang taas ng tax sa California compared sa Florida. And then ayun, mas simple yung buhay namin sa Florida. Kasi sa San Francisco naka-condominium kami doon. Ayaw ko na nang tumira sa condominium. Kasi masarap yung mas maganda yung pagbaba mo ng sasakyan pintuan na agad, hindi yung pupunta ka pa sa elevator, maghihintay ka pa sa elevator, lalo na kung may mga bitbit kang grocery, ang hirap na may elevator pa. So tapos yun nga, nung tumira kami sa Florida, naka-experience ako magtanim-tanim. Kasi dati pag nagtatanim ako, house plant lang, kahit cactus na mamatay. Hindi ko alam kung bakit. So nung nandun kami sa Florida, sabi ko, bumili muna ako ng mga mumurahing mga plants. Sabi ko, I'll try muna na matuto sa planting, ganyan. Lumago, tsaka yung malulusog, ganyan, tapos nakapag-propagate ako, kaya nakaka-happy. Tapos yun nga, trinay ko rin magtanim ng gulay like sile, kamatis,
Tapos binigyan ako ng uncle ko ng buto ng sitaw para i-plant, talong, and then nagtanim ako ng basil, ng thyme, ng rosemary, kasi yun yung palagi kong ginagamit pag nagluluto ako. So, ayun, para doon na lang ako kumukuha ng mga herbs ko, tsaka yung mga gulay nga, gaya ng dahon ng sili. Kasi pagka nagtitinolang, hirap maghanap ng dahon ng sili. Kailangan mo pang pumunta sa Asian store. Kung minsan wala pa silang tinda sa Asian store ng dahon ng sili. So, nung naisip ko, magtanim na lang ako ng sili para may nakukuha na ako ng dahon ng sili sa tinola, ganyan. So, ayun nga. Kaya nung sabi ko nga kay hubby, dito sa farm, gusto ko rin magkaroon ng garden na kung saan magtatanim ako ng mga gusto kong gulay, tsaka yung ibang gustong gulay ni hubby, ganyan. Tapos magtatanim-tanim din ako ng mga house plants. Ayan, so simple things na sa tingin ko it will make us more productive and more magiging busy nga, na meron ka ilulook forward every day na nagagawin. Unlike pagka nasa city ka, ganyan, pagising mo pa lang, iisipin mo, ano kayong gagawin today, anong kakainin today, saan pupunta today, mga ganyan. So, yun lang ang disadvantage ng hindi na nagtatrabaho. Yung wala ka ng ibang iisiping gagawin uli sa pang-araw-araw, ganyan. So, naghahanap kami talaga ng malilibangan, and this time libang na libang kami dito sa farm kahit wala naman din kami ginagawa dito. Nakaka-happy lang talaga na magkaroon ng farm. Ayun po. Kung may gusto pa po kayong malaman, comment down below, and kung kaya ko pong sasagutin ko po ang mga tanong ninyo. Ayun po. Sa total retirement, baka dito na kami full time by next year siguro, kasi babalik pa kami sa States this year. So by next year siguro dito na kami manirahan sa Pilipinas. Iba pa rin ang ating bansa. Bangon Pilipinas, BBM. Naging BBM. Ayan, BBM po talaga ako. Ayan. So let's ang tawag mo, ayun na po. Nandun naman si Makmak at si hubby. Nilalagay na sila ng tulos para sa bakod. Si hubby taga-sukat, si Makmak tagalagay ng tulos. Ay, nako. Tindi ng sikat ng araw. Marami na silang natanggal na mga tuyong damo doon, pero marami pa rin. Hinihintay na lang namin ngayon yung in-order namin kahapon ng mga semento, bakal, at kung ano-ano pa para sa gagamitin na pambakod. So yun ang kanilang next project, ang paggawa ng bakod. Nandito naman sila sa bandang harap, nagsusukatan ng ilalagay na tulos para sa bakod. Ayan. Ayan si hubby, may hawak-hawak na metro.
Matalas na. Pinasa po na. Oo nga eh. Ay. Yan, ito namang harap ang sinusukatan ngayon. Para malagyan na ng bakod. Naku, ito na naman. Nagmamabilis na naman ito. Ali-ali ka bukay. Kita may tao dito eh. Magpaharurot. Kaloka. Ito yung usok-usok. Alika-alikabok. Oh, sabay bibilisan na naman doon. Napasaway talaga itong mga to eh. Ayan, mabalik na sila doon sa mga tuyong damo. Si Entong tsaka si Ken. Ayan. Si Habi naman, kasama niya si Makmak. Hindi sila magkaintindihan. Ayan, itong video ko na to is parang pinagsama-samang video na Katrops, Katol at si Kapakner. Dahil nga po sila, may kanya-kanya silang area, kumbaga sa mga vlogs nila. So kung si Katrops ay nasa Kalamansian, si Nariel naman ay nasa Bodega kasama si Entong, ganyan. So kanya-kanya sila ng area ng kino-cover for the vlog. Sa akin naman is a mix of their vlogs, kumbaga ayun, parang ako yung behind the scenes behind the scenes nila. Although hindi ko naman kinukuha sa kanila yung mga vlog na mga video ko, pero kumbaga may makikita kayong part from their videos na part din ng video ko. Ayun, hindi ko naman pinagbabawal sa kanila na mag-vlog kapag ka nagvo-vlog ako. Kanya-kanya, kumbaga it's up to you kung pareho tayo ng vlog. Although hindi naman siguro magiging pareho yung mga vlogs namin dahil nga kanya-kanya sila ng area, at ako naman a little bit of Katrops, a little bit of Nariel, a little bit of Entong, ganyan, a little bit of Makmak, a little bit of Ken, a little bit of Carlo. Kung sino man yung mga gumagawa dito, yun yung kino-cover ko ng vlog. So ayun, so kung gusto nyo po makita yung mga improvement pa na ginagawa dito sa Lynn Farm, ayun po, mapapanood nyo po kay Miguelito Katrops,
si Nariel Quintero Katol, at si Meltong Vlog kay Entong kay kapartner. And sometimes nandito rin si Manchaga, tumutulong din siya dito. And also si Kuya Jeff TV para sa nagkabit ng solar lights namin dito. Ayun, so may mga vlogs din po silang ginawa dito. Ayan. So yung mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Miguelito, kay Nariel Quintero, at kay Meltong Vlog, kay Kuya Jeff, at sa akin na rin po, Bilin Bautista, please subscribe to our channel and like and share, at pwede rin po kayo mag-comment and click the notification bell para po updated po kayo sa mga ina-upload po naming video. Actually po hindi po ako everyday nakakapag-upload kasi hindi naman po ako everyday na nandito, pero si Meltong Vlog, si Nariel Quintero, si Miguelito, sila usually yung everyday may vlog dito sa Lynn Farm. So sa kanila rin kami tumitingin ng update. Sa kanila namin pinapanood ang update ng mga progress na nangyayari dito sa Lynn Farm. Ayun po. At sa vlog ko naman na to, hindi lang po itong Lynn Farm ang maiko-cover ko. Pwede rin po yung kapag nagpo-food trip po kami, so may food vlog. Tapos kapag may time po na magawa ko rin po ang beauty vlog dahil isa po ako makeup artist. So pwede po ako mag-share ng mga tips for skincare and beauty makeup, mga ganyan. And also, mahilig din po kami mag-travel, so magkakaroon din po ako ng travel vlog. So, ito pong aking vlog ay mixture po ng kung ano-ano. Kung ano-ano pong mga ginagawa ko. Ayan po. Ayan, gusto ko lang pong mag-shout out kay Mr. Zaldi Mabilangan na lagi pong nanonood ng aking vlog. Salamat po for always watching and for leaving your comment. And also kay Dudy Casil na nag-comment na mahina raw po ang boses ko. Ayan. Shout out din kay Nolly Caburnay at kay Kuya Jeff, kay Mrs. Kapakner, Mrs. Katrops.